Kadiskarte, ibabahagi ko sa iyo ngayon ang tatlong gamit ng Trip A o Trip B sa odometer ng ating sasakyan. Number 1 ay pwede mong malaman kung ilang kilometro ang tinakbo mo sa iyong pinuntahan. Paano mo malalaman? Pumunta ka sa iyong odometer, mayroon diyang button na pipindutin mo. Sa una mong pindot, ang lalabas doon ay Trip A. Pag pinindot mo ulit, Trip B. Pag pinindot mo ulit, babalik yun doon sa odometer niya o yung original na natakbo ng iyong sasakyan. Kahit alin doon sa Trip A o sa Trip B ang mapili mo, walang problema. Ang kailangan mo lang gawin, halimbawa nasa Trip A ka, ilong press mo yon bago ka umalis. At pag nalong press na siya, so tumakbo ka na, pumunta ka na sa yung destinasyon. At pagdating mo sa yung destinasyon, i-check mo ulit yung Trip A at malalaman mo kung gaano kalayo o kung ilang kilometro yung binyahe mo. Pangalawa, pwede mong malaman ng accurate ang fuel consumption mo. Paano mo gagawin yon? Una sa lahat, ang gagawin mo, punta ka sa gasoline station, mag full tank matic ka ng iyong sasakyan. Tapos, pag na full tank matic mo na, after that, i-long press mo yung Trip A or Trip B. Pag na long press mo na, umalis ka na, bumiyahe ka na, at after few days o kaya kung may pinuntahan ka, bumawas na yung fuel ng iyong sasakyan. Makikita mo dun sa gauge niya, ay ang gawin mo, pwede ka nang bumalik ulit dun sa gasoline station at mag full tank matic ka ulit. Pag nagpa full tank matic ka, titingnan mo yung kung ilang litro yung ikinarga sa iyong sasakyan. Ang gagawin mo, pupunta ka, titingnan mo yung odometer mo, yung Trip A, tapos kung ilan yung kilometro na natakbo mo, i-divide mo siya sa kung ilang litro yung ikinarga mo. Halimbawa, 150 kilometers ang natakbo ng iyong sasakyan. Tapos i-divide mo doon sa 10 liters na ikinarga mo, yung magiging sagot doon, yun yung fuel consumption mo ng kilometer per liter. At ang sagot doon, kung baga, 15 kilometers per liter, yung fuel consumption mo. Ang tatlong paraan na gamit ng Trip A or Trip B ay pwede mong malaman kung honest yung nanghiram sa'yo ng sasakyan. Kasi 'di ba, nung wala pa akong sasakyan, nanghihiram din ako ng sasakyan. At 'yon, pag meron ka ng sasakyan, minsan syempre, meron ding nanghihiram ng ating sasakyan. Wala namang problema sa panghihiram at pagpapahiram. Syempre, nasa may-ari na 'yon kung magpapahiram o hindi. Halimbawa, may nanghiram sa akin ng sasakyan, pahiram ako ng sasakyan mo, pupunta lang ako ng SM Fairview. So dahil yun lang ang ipinagpaalam niya sa akin, so i-expect ko na pagbalik sa akin ng sasakyan, ang kilometrahe lang na natakbo niya ay dapat nagre-range lang ng around 26 kilometers. Kasi mula dito sa amin hanggang sa SM Fairview ay 12 kilometers lamang yan. Ngayon, syempre dahil balikan yun, ita-times 2 ko siya. At syempre, dahil sa SM Fairview may mga iniikot-ikutan pa, so ina-expect ko na mga 26 kilometers lang ang matatakbo niya. Ngayon, ang gagawin nyo kapag gano'n, siyempre bago mo ipahiram, ay i-reset mo muna yung Trip A or Trip B. Pag na-reset mo na siya, pindutin mo uli siya, ibalik mo doon sa odometer kung ilang kilometro na yung natakbo ng sasakyan. Tapos pag isinauli na niya yung sasakyan, punta ka doon sa Trip A or sa Trip B kung alin doon yung ni-reset mo at makikita mo doon kung ilang kilometro ang natakbo niya. Kung halimbawa sa SM Fairview lang siya nagpunta, so tama, honest siya. Pero halimbawa, kung pag-check ko doon ay ang natakbo niya halimbawa ay 50 kilometers, 55 kilometers, ibig sabihin hindi lamang siya sa SM Fairview nagpunta. So sa pamamagitan noon malalaman nyo kung may ibang pang pinuntahan yung nanghiram ng inyong sasakyan. Ngayon, paano nyo ba malalaman yung distansya ng ng pupuntahan ng inyong nanghiram sa inyo ng sasakyan? Kasi meron naman tayong Google Map. Doon sa Google Map makikita ninyo kung gaano kalayo o kung ilang kilometro yung distansya ng napupuntahan ng nanghiram sa inyo ng sasakyan. Halimbawa, kung galing dito sa amin, sa San Jose del Monte, Bulacan, kung pupunta ng Makati, pupunta ng airport, pupunta ng Pampanga, halimbawa, pagtingin mo sa Google Map, may mga exact location naman doon. At pag nag-pin ka doon, ay pag inokay mo na yon, makikita mo yung kung ilang kilometro yung layo ng pupuntahan. So halimbawa, kung doon lamang siya pupunta, ita-times 2 mo yon. At syempre, pag times 2 mo yon, yun dapat yung ina-expect mong kilometrahe, kung ilang kilometro yung natakbo ng iyong sasakyan. Ngayon, kung lalagpas pa doon ng more than 20, more than 50, ibig sabihin, may iba pa siyang pinuntahan. Mahalaga kasi yung pagiging honest sa panghihiram ng sasakyan. Kadiskarte, mahalaga ang karunungan iyan sa ating pagdadrive. Gayon din sa ating buhay, kailangan natin ng karunungan
Minsan, hindi natin alam ang gagawin sa mga problema na ating pinagdadaanan. Problema sa pera, problema sa pamilya, problema sa mga relasyon, problema sa trabaho, problema sa pag-aaral, no? Anuman ang mga problema na ating pinagdadaanan, hayaan mong ibahagi ko sa iyo kung ano yung makakapagbigay sa atin ng karunungan na kailangan natin sa ating buhay. Kung kulang ka man sa karunungan, nais kong ibahagi sa inyo ang sinasabi sa Santiago chapter 1 verse 5. Nakalagay diyan, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi sa Diyos at siya'y bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. So ano man yung kulang sa iyo ngayon, humingi ka sa ating Panginoon at ikaw ay bibigyan niya ng sagana. Kung nakatulong sa iyo ang video ito, syempre pwede mo itong i-share para naman makatulong din sa iba. Maraming salamat sa panonood.